Hindi mo hinihingi ang respeto. Naging uri ka ng tao na ginagawang non-negotiable ang paggalang. Hindi mo ito'y sinisigaw. Umiiral ka sa paraang ang katahimikan mo ay bumabalot sa iyo na parang baluti. At nararamdaman ng mga tao na para silang tumatapak sa sagradong lupa kapag binabanggit ang pangalan mo. Dahil ang katotohanan ay minamaliit lang ng mga tao ang mga alam nilang kaya nilang matakasan. Susubukan nila ang iyong hangganan na parang isang batang pinipisil ang salamin. Hinihintay kung kailan ito mababasag at kapag nabasag, hindi na sila titigil. Kaya't kailangan mong maging unbreakable. Hindi maingay, hindi mayabang, kundi kumikilos ng maingat, may lalim at hindi basta-basta naaabot o naaapektuhan. Hindi ito nangangahulugan ng pagiging agresibo. Ibig sabihin nito ay dapat malalim ang pagkakaugat mo sa sarili mong pagkatao. Naganap kang nakasentro sa iyong halaga, nang hindi mo na kailangan ang pag-aproban ng kahit sino para manatiling taas noo. At ito ang katotohanang ayaw nilang malaman mo. Ang taong hindi na kayang maliitin ng iba ay ang taong hindi na takot maiwan mag-isa. Dahil kapag na-master mo na ang pag-iisa, nagiging immune ka sa manipulasyon. Hindi mo na kinukonsinti ang kawalang galang para lang maiwasan ang rejection. Hindi mo na kinokompromiso ang sarili mo para sa huwad ng kapayapaan. Hindi mo na pinapatuloy ang mga taong nandyan lang para sumipsip sa iyong liwanag, ngunit walang apoy na ibinabahagi. Magsisimula kang magputol ng access. Titigil ka sa pag-a-apologize sa kung sino ka. Gagawin mong ang katahimikan ang iyong hangganan at ang detachment ang iyong espada. Ang pinakakakilakilabot na tao sa isang silid ay hindi yung pinakamalakas ang boses. Ito yung taong kayang lumayo anumang oras. Walang alinlangan, walang pagsisisi at hindi na lumilingon. Ang ganitong uri ng enerhiya ang nagpapatuwid sa mga tao kapag kinakausap ka nila. Maaring hindi nila maintindihan kung bakit, ngunit may kung anong pahiwatig sa iyong presensya na nagsasabing hindi ito ang taong pwede mong bastusin at takasan lang ng walang kapalit. Dahil hindi mo pinururusahan ng mga tao gamit ang galit. Pinururusahan mo sila gamit ang absence. Hindi ka nakikipagtalo, ikaw ay nawawala. At kung sakaling bumalik ka, babalik kang isang soul na hindi na basta-basta naaabot ng kahit sino. Isang taong hindi na sumasayaw para makakuha ng mga scraps ng pagkilala. Ngunit nakaupo ka na sa trono ng katahimikan na itinayo mula sa bawat pagtatangka nilang maliitin ka na hindi nagtagumpay. Para hindi ka na kailanman muling maliitin, kailangan mong mag-evolve. Hindi para maging mayabang, kundi para maging sacred. Kailangan mong maging isang presensyang kayang baguhin ang atmosphere. Isang presensyang hindi nagmamakaawang mapansin, ngunit nagdedemand ng respeto sa mismong pag-iral pa lamang. At kung hindi ka nila kayang igalang, mawawala ka sa mundo nila.